guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone ang kunrasonate sa reading nito. This is a general reading for collective. This is a reading for all signs. Your energy at this time. Two of Cups in reverse. Ay, na-stuck kayo. Pareho ng person mo. Pareho kayong dalawa. Ikaw lang tong na-stuck. Hindi ikaw yung na-stuck. Person mo ang na-stuck. Person mo ang na-stuck. Hindi ikaw yung na-stuck. That's why, until now, hiwalay kayo. That's why, until now, in separation kayo or separated kayo. Hiwalay yun. Kasi na-stuck yung person mo, clouded yung isipan niya, confused, and may gumawa ng scheme, illusion sa kanyang isipan, deceit. Ano ba yung gumawa ng scheme sa kanya, deceit, para ma-stuck yung person mo? Tao ba gumawa ng scheme? Hindi. Elemento ba ang gumawa ng scheme and deceit? Elemento. Oh. Upright ba to? Pahalang pa. Yeah, elemento talaga siya, guys. Elemento na tough. Napaka-cold. Vicious. I can call this elemento na vicious, no? Cold unemotional. Para bang walang empathy o hindi nakaramdam ng empathy. Talagang nakatutok yung isipan niya, yung attention niya dyan sa person mo na pastakin yan, na ma-stuck siya, na hindi siya makapag-take ng action, na ma-confuse, malito yung person mo. Talagang bitter siya. Bitter siya sa person mo. Bitter ba yan? Yung elemento na yan. Bitter siya sa person mo. Bitter na bitter. Bakit may gusto ba sa'yo yung elemento na yan? Na King of Swords na yan? Upright ba to? May gusto yan sa'yo. Yung elemento na yan, no? At gusto ka niyang i-message. Ay, nag-overthink sa'yo. Gusto ka niya, nag-overthink siya sa'yo. Parang nababaliw. Nababalisa. Nababaliw sa yung elemento na yan. Kaya ganyan. Hindi naman nababaliw. Nababalisa or nag-overthink sa'yo. Nag-overthink. Yun ang, yes, nag-overthink siya sa'yo. Elemento. Pero nakilala mo ba to? Itong elemento na to bilang tao. Kilala mo ba yan? Bilang tao? Oo. Nakilala mo siya bilang tao, hindi bilang elemento. Oh. Kilala mo siya bilang tao. In a human form. Hindi bilang elemento. Pero elemento siya. May nakakilala kang elemento pala siya. Hindi siya tao. Pero nagkunwari siyang tao siya. Nag-overthink siya. Isip ng isip sa'yo. Para bang namang problema. O nag-isip sa'yo ng walang hinto. Isip ng isip sa'yo na gustong-gusto ko niya i-message. Gustong-gusto ko niya masapol, ma-hit. Ma-hit yung yung heart mo. Heart talaga, hindi. Makuha yung target niya. Na ma-hit mo yung target niya na mapangasawa ka. Tingnan natin na. Oo, na mapangasawa ka. Gusto asawahin ng elemento. Gusto ka asawahin ng elemento. Saan ba yung elemento na yung nakatira? Malapit lang ba yan sa bahay nyo? Nakatira yung elemento na yun na King of Swords na to? Tingnan lang natin ha. Hindi. Nasa malayo ba nakatira itong elemento? Malamang. Kasi hindi malapit sa bahay niya.
Um, nagustuhan ka niya. Hindi ka pati mawala sa isipan niya ng elemento na yun. Hindi naman daw siya nababaliw sa'yo kasi elemento siya. Pero nag-overthink siya sa'yo. I-message ka na niya. I-message ka na niya. Ganon. I hear love na love ka nito. Nitong King of Swords ng elemento. That's what I hear. Ipaglalaban ka niya. Dahil love na love ka niya. Gustong-gusto niya talaga mag-succeed eh. Na siyang magtagumpay sa'yo eh. Hindi yung person mo na to eh. Na pinastuck niya eh. Oh my gosh. Pinupuntahan ka ba ng elemento na to na King of Swords bahay niyo? Kasi elemento yun kasi hindi mo naman makikita yan eh. Hindi kanya pinupuntahan. Baka hindi makalapit sa inyo, lalo kung may pangontra ka sa bahay niyo, di ba? Kung hindi siya invited. Hindi daw yan sila makakapasok pagka hindi mo naman sila pinapasok. Ewan ko lang, yun ang sabi ha. Sabi ng iba, narinig ko lang guys. Yung mga tao may kaibigang elemento, pinapa-ispayan nila ako dito sa mga elemento nila. Ano nakita ng elemento nila dito? Madaming anghel. Madaming anghel dito. Ano pa? Lalo na ngayon. Ano pa? Ang message ng angels for you. Patience, please. What you're asking for is coming about. Have patience, as there are unseen factors that need to occur first. Habaan mo rin pasensya mo. No? Kailangan mo ng patience. Pasensya. Yung hinihiling sa'yo, pasensya. Pahabaan mo yung pasensya mo. Kung ano hinihiling mo daw, ay paparating naman daw yan. No? Have patience lang. Magkaroon ka na lang ng pasensya. Mahabang pasensya. As there are unseen factors, kasi merong mga hindi makikita na factors ba, no? Ganun. Na kailangan mo na mag-occur. Tama na yan. Ano yung energy ng person? Ito na yung person mo na stuck eh. Yan ang energy ng person mo na pinastuck ng elemento na to. Ano yung feeling sa'yo ngayon ng person mo na to na na-stuck sa'yo? Anong feeling sa sa'yo? Hindi na siya nasasaktan. Naka-recover na din naman siya sa hurt, sa painful experiences sa inyong relationship. Yung nasaktan siya kasi naghiwalay kayo, you're in separation right now, di ba? Yung nangyaring ending sa inyo, naka-recover na din, no? Nawala na yung pain, nawala na yung sakit. At for sure, nakapag-forgive na kasi in reverse na to. So, more clarification with the Ten of Swords or sa feelings. Clarification sa kung ano pa yung feelings, no? Ano pa ang feelings ng person mo na Two of Swords na yan sa'yo ngayon? Two of Swords. Parang what's with the Hermit in reverse here? Para bang may tinatakasan, iniiwasan?
Parang gusto niyang takasan yung ano, gusto niya maisahan, matakasan, na makuha ka talaga, na makagawa siya ng, alam mo yung full of desire siya ng makuha kanya talaga, na maisahan niya to elemento na to. Ganon. Na ma-release niya yung baggage. Na hindi na siya tumatagal pa yung pag-take niya ng action, na sa ganun yung magaan na wala nang papabigat sa kanya, wala nang mga baggage, wala na yung mga baggage na papabagal ng pag-take niya ng action sa'yo. Kasi wala na yung mga baggage, galing to sa elemento yung mga baggage, yung negativities yan. And pwedeng manipulation na ginawa sa kanya, or yung pinaramdam siya ng insecurity, isa pa yan, and tinakot siya, pwedeng isa pa yan, no? Dinidesire na magkausap kayo, na makipag-communicate na sa'yo, kasi in reverse na yung the hermit para magsama na kayo, so that you will be together na. So that maging okay na kayong dalawa. At peace, full of love sa isa't isa. Masaya na kayo together. Ganon. Gusto kanyang nakawin? Gusto kanyang nakawin? Yun ang naisip niya, ang nakawin ka. Ang kunin ka ng patago. O ang, may term pa dyan. Sneak away ka. Sabihin niya sa'yo na magsama na kayo. Oh? Para magsama na daw kayo. Yun ang naisipan niya. Yun ang nasa mind niya. Na naisip niya na yun ang best na paraan, no? Para magsama kayong dalawa, para walang harang, walang hadlang. May offer talaga to sa'yo. Ano tong offer niya sa'yo? King of Cups actually. Yung gustong-gusto mong buhay, yung gustong-gusto mo din, or wish mong buhay? Wish mong buhay? Pwede, yung gustong-gusto mong buhay. Yun. Yung gustong-gusto mong buhay. Yun ang offer niyan sa'yo, kasi mahal ka daw niya. Dahil, deep yung emotion niya sa'yo. Yung gustong-gusto mong buhay, na may pagbabago with the death card. Na bagong buhay na gustong-gusto mong buhay. Yung masaya ka, yung fulfilled, happy, yung wini-wish mong buhay, gustong-gusto mong buhay. Ikaw nakakaalam niya kung ano yung gustong-gusto mong buhay. Na alam mo maging masaya ka, contented, and happy, blissful, satisfied, fulfilled. Ganun ba? Bakit ano ba yung buhay na gustong-gusto mo? Na ibibigay niya sa'yo? Ano yung buhay na yun na gustong-gusto mo na ibibigay niya sa'yo? Yung na-offer niya sa'yo? Yung mataas yung status mo, lady, yung resipitado ka, yung maganda yung katayuan mo sa buhay, lady ano pa, ang gustong-gusto mong buhay. Parang wealthy din to, basta mga lady, kasi parang mga noble ba, mga ganun ba. Mataas yung status din yan when it comes sa monarchy. Yung mga parang noble, yan yung mga noble, mga ganyan. Ano yung gustong-gusto mong buhay na i-offer niya sa'yo? Ay guys, Clover, yung portable ka, harmonious,
There's balance, emotional fulfilled, comfortable, relaxed, at peace. Parang ang sarap ng buhay, masarap na buhay. Fortunate kasi this is a fortunate, pampaswerte na plant to eh. Lucky plant, no? Itong clover na to. Talagang magugustuhan mo na buhay na you will love your life. Talagang gustong-gusto mo yung buhay na yan. Baka palagi kayong mamasyal sa mga places na merong mga clover, or else ay some places na like meadows, no? May mga damo, gano'n. Tapos may kaiga sa mga damo, no? Basta malinis lang. Basta masarap na buhay to. Maswerteng buhay, gano'n. Komportableng buhay. You will feel comfortable, comfortable, fulfilled, gano'n. Ano ang naisipan na gawin ng person mo na to sa'yo, kahit black or stuck or kahit na confused or clouded yung isip niya? Mag-ano pa rin, guys, mag-offer, no, na serious offer sa'yo na pang long term na relationship na you can rely, you can count on sa kanyang offer na yan, na stable commitment, no, a committed relationship. Yun ang offer niya sa'yo, na mag-commit siya sa'yo, na maging loyal siya sa'yo, na magseryoso siya sa'yo, or ano pa, magpatuloy lang kahit mabagal, kahit na, kasi bakit bumagal? Kasi merong negativities, may baggage, kung kaya bumagal, tumagal, no, yung pag-offer niya sa'yo, yung pag-reach out niya sa'yo, pero tuloy-tuloy lang, hindi siya nag-give up. Ano pa? Kung ano yung plano niya na mag-reach out sa'yo, tuloy-tuloy lang hanggang sa magawa niya, no? Hanggang sa magawa niya din makapag-reach out sa'yo, hanggang sa magawa niya makontak ka, hanggang sa mangyari na yung gagawin niya, hanggang sa mangyari na tong ma-unite kayong dalawa, ganon. Pero yung offer niya sa'yo ay napakaganda, no? Ayan, yung gustong-gusto mong buhay. Ano yung in-embody mo energy ngayon? Ito. Pure. Wise. Hindi mo kinukuvera ng mask ang sarili mo. Kung dati ay hindi mo ipinapakita yung nalulungkot ka, umiiyak ka, na may pinagdadaanan ka, na minsan clouded yung isipan mo. Ngayon, you're being real, no? Pinapakita mo yung meron kang pinagdadaanan na minsan clouded yung isipan mo, or may parang hindi clear sa'yo na mga, para bang alam yung parang nakapiring yung mata mo ba? Ganun na lang. And maring dati yung pinapakita mo, kahit may problema kayo, okay ka lang, na hindi ka umiyak, you're strong. Pero ngayon,
pinapakita mo kung ano yung totoong pinagdadaanan mo, yung totoong ikaw, kasi parang lumuluwain dito yun. Oh. Yung iba niyan ay pinapakita na strong sila, na hindi sila umiiyak, hindi sila affected. Kasi naisip nila, pag nakita ng iba na weak sila, nakita ng iba yung weakness nila, na umiiyak sila, napiktado sila, lalo sa mga schemes and deceit ng iba na ginagawa ganyan sa kanila, ay tuwang-tuwa yung iba. Sa bagay, may mga ganyan tao na evil na tuwang-tuwa pagka nagdurusa yung iba, umiiyak, kawawa. Pero unlike sa hindi katulad sa mga taong empathetic na pag may problema, kawawa yung isang tao, no? Na kunwari na biktima, no? O may gumawa ng hindi maganda, may gumawa ng scheme and deceit, ay maawa, makaramdam ng awa. Yun ang mga taong empathetic. Pero huwag ka maging empathetic sa demonyo. Kasi, alam niyo naman, may demonyo, di ba? May demonyong tao, Kasi pag naawa ka pa sa mga demonyo, ikaw ang bibiktimahin nila. Para sa kanila, it's opportunity. It's an opportunity para mabiktima ka. Ikaw na ngayon yung target nila, no? Dahil weak ka, maawain ka . So, wala yan silang sense of right and wrong. Hindi din yan sila makonsensya kasi nasa kabila ng naawa ka sa kanila, bibiktimahin ka pa nila. Sasamantalahin nila yung awa mo, yung pagiging mabuti mo. So, kaya nga, wag maawa sa mga demonyo, sa evil. Kasi, tuwang-tuwa pa yan sila pag nagdurusa yung iba, pag kawawa. Nagre-rejoice yan sila, kaya gusto pa nilang more harm na ma-inflict nila doon sa tao binibiktima nila. So, alam nyo na yung pagkakaiba ng evil from good. Kaso lang, madami ang evil. Halata ko, madaming tinamaan doon. Sa isang video kanina, madaming tinamaan doon. I know I'm not perfect, pero doon sa nasa pool yun sila doon. Siguro sa nasabi ko doon na yung mapupunta sa impyerno, yung mga unfair, yung gumawa ng injustice doon na Night of Wands. Yun sa isang video pa kanina, yung umpisang video kanina umaga, yung unang video, no? Ay kasi hindi talaga makatwiran yun, yung ginagawa ng Night of Wands na yun. Baka ganun din sila, kaya naapektuhan at tinamaan sila. Hindi kasi talaga tama yun, hindi makatwiran yun pag mga ganun na gawain. Kaya dapat maging fair, maging patas, maging justified, diba? Yun ang pinapasabi ng God sa lahat ng viewers nung nag-guide siya dito at ni Jesus Christ. Maging patas. Maging fair. Yun ang ayaw ng iba. Ayaw na maging fair kasi nakukuha nila yung mga gusto nila through deceit, unfair doings, through being unjust. Natutuwa sila sa mga ginagawa na ng deceit, schemes, and siguro dun sa yung sa Night of Wands pati kanina, na dahil lang sa nainggit, sinasabotahin niya yung person ng isa. Parang pinastock niya. Tama ba yun? Hindi talaga tama yun. Nainggit lang siya. Madaming tinamaan. Ganun pala yung maraming tao. Grabe yung mga tao. Hindi talaga makatwiran yun. Talaga impyerno sila. Pagka ganun sila. Pag hindi nila binago yung sarili nila, di ba? So, ganun.
Ako kasi prangka ako, guys. And sabihin nyo ng true honest. Di bali, totoo naman eh. Walang masama sa pagiging honest. Ang masama ay yung sinungaling ka. Ano pa ang ini-embody mo energy ngayon? Or energy mo na lang kasi nakuha ko na ini-embody mo energy ngayon. Energy mo na lang. Ayun talaga guys eh. Pure. Full of love. Para kang anghel na nandito sa lupa. Parang ganun ba? Ganun. Para kang malaanghel, no? Malamang busilak ang puso mo. So pure. You're so kind, so loving. May mga nagbago sa'yo eh. May mga nag-transform. O may mga taong nagbago dahil sa nakita nila sa'yo kung gaano ka loving being, loving person. Yes, merong mga person na nagbago dahil yung sa mga nakita nila sa'yo o sa mga nasabi mo, pwede din, no? Na you're so loving, you're so caring, you're so, because of your loving nature, because of your personality na parang sumisimbolo ng love. Oh, love. Good influence, no? Good influence, or yun ang impluensya mo sa mga tao, na impluensyahan mo sila ng love. So it's good influence. There are people na nagbago because yun na nakita nila sa'yo. You're so loving being, you're so loving creature, you're so loving person. Ganun. You're pure. You're real pure. You're real kind. Or empathetic. Or wise. Pwede din kasi white hair. White hair. O, diba? Ano pa ang gustong buhay na ibigay sa'yo ng person mo na to, na na-stuck ngayon? Child, yung magkaanak kayo, gusto kanyang bigyan ng anak, gusto niya magkaanak kayo, yun ang gusto niyang buhay na ibigay sa iyo, yung may anak kayo. Bakit, ano sa tingin niya, gusto mo may anak ka o magkaanak kayo, ganon? Oo, yun ang tingin niya. So, yun daw ibibigay niya sa iyo. Yun ang gusto niya ding ibigay sa iyo, magkaanak kayo, yung magkaanak ka, na bibigyan ka niya ng anak. Syempre, maglabing-labing kayo para magkaanak kayo. Ano ba yung nagustuhan ng person mo na to, na na-stuck? Sa personality mo, ano yung nagustuhan niya sa personality mo? Kasi marunong ka sa buhay. Ano kay, masipag, hardworking. Dahil marunong ka siguro sa business din, pwede din na, basta hardworking ka, reliable, and a good provider, and kasi malungkot ka nung wala na siya sa buhay mo.
Ganon. Para nanamlay ka, nalungkot ka, nung nawala na siya sa buhay mo, nung naghiwalay na kayo ba? Kasi di ba in separation kayo ngayon. Separated kayo ngayon. Yan. Ano pa? Wait lang. Ang nagustuhan sa'yo ng person mo na to, yung na-stuck mo na person na yan. Yan, ano nagustuhan niya sa'yo? Heaven and earth. Na connected ka sa langit. Yun ang tingin niya sa'yo, na connected ka sa langit. Yun ang tingin niya sa'yo, na connected ka sa langit. There's yes, na connected ka sa langit. Yes, na pag nag-pray ka sa langit ay nadidinig yung prayer mo, na naririnig, no? Or you are, pwede din na may faith ka kasi, kaya naririnig yung prayers mo. At maaring dahil napakabusilak ng puso mo, napaka-pure mo, that's why naririnig yung prayers mo. That's why you are connected. Basta, lalo pag righteous ka na person, alam niyo yung righteous na person, ay talagang nadidinig yung mga prayers ng mga righteous na person. Ano pa? Ano pa ang nagustuhan sa'yo ng, may kinabiliban ba sa'yo yung person mo na yan? Pampa-inspire lang sa'yo ba? Meron. So, ano yung kinabiliban sa'yo ng person mo na yan? Kasi, ito ang dalawang to. You're confident, self-assured, attractive. You look sexy, attractive talaga, and mataas yung self-esteem mo, assertive, nasabi ko na ata, fiery, passionate, ganyan, may pagka-seductive ka, and you're driven. You believe in yourself, and dito sa card na to ha, and you are strong, malakas yung pangatawan mo, you're strong kahit na may parang dumadaan ka sa challenge, sa training, kahit na pero meron ka namang susi, kahit na para bang naka-chain ka or in a bandage ka minsan siguro, or kahit na dumadaan ka sa mga pagsubok, sa mga mahirap na pagsubok or training, na dumadaan ka sa training, sa mga pagsubok, hindi, na kahit na mahirap yung mga pinagdadaanan mo, yes, kahit na mahirap yung mga pinagdadaanan mo, clarified pati nito, na you are strong sa kabila ng mga mahirap na pinagdadaanan mo, you are strong. Yan. Strong yung mind mo, strong ka sa person. Lahat-lahat na. Mind and body. May fighting spirit ka pati. May fighting spirit. Yes, may fighting spirit ka and may faith ka. Diba? Ano pa? Siguro nakita nito din with the heaven and earth ay ano ka, maka-juice.
Mga ganun, with the heaven and earth, no, na maka-Diyos ka. Na you believe na there is heaven. Pwede din ganun. No? There is God. And etong elemento na to, ano mangyayari dyan? Mapupuksa ba yan? Oo, mapupuksa to. Yung elemento na yan. Yan ang kontrabido sa buhay ninyo. Sa inyong relationship, sa inyong connection ng person mo na to. Ito, elemento na yan. Masyadong deceitful, maskim. Evil na elemento to. Malamang, kasi elemento yan siya. Evil yan siya, masama na elemento yan. May ganyan talaga. Pag nagustuhan ka ng mga ganyan, kasi ano yun, sinadya niya na magkunwari na tao, no, para makapagkilala sa iyo yung elemento na yun, King of Swords. Oo, sinadya niya na magkunwari na tao, na magpanggap na tao para makilala ka niya. Pwedeng face to face, nakipagkilala siya sa iyo, pwedeng through chat, through text, pwedeng through online eh. Diba? Kung saan ka man niya nakilala. Kunwari siyang tao. Ano ang next move ng person mo na yan sa'yo? Next niya na gagawin? Meron eh. Magte-take siya ng action. Upright ba to? Itong Three of Swords. Palang pa kasi yan eh. Yes, it's upright. Magte-take siya ng action sa'yo. Kasi ex ka niya eh. Oh. Nagawa na siya ng move. Action. Para ma-achieve niya yung goal niya, which is ikaw, na ex niya. Ano pa ang gagawin niya? Next move ng person mo na to na Two of Swords. Next move niya towards you. Aasawahin ka niya. Gagawin niyang ano guys? Gagawin niyang komportable yung buhay mo. Gagawin niyang wealthy ka. Gagawin niyang mayaman ka. Aasawahin ka niya. Oo. Gagawin niyang wealthy ka. As in wealthy. Wealthy. Upright ba tong Knight of Swords? Walang pa. Pwede. Hindi na gagawin kong wealthy. Kundi gagawin komportable ang buhay mo. Oh yes, gagawin niyang komportable ang buhay mo pag na-reunite na kayo. Komportable, stable, pwedeng emotionally, financially, basta maging komportable na daw yung buhay mo. Yan ang offer na sa'yo. Ayun o. Yung gusto mong buhay. So ito na lamang guys for collective reading.